Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 9, 2025 and our topics all about the consequences of the fall. So our concepts all about Adam and Eve, the result of the fall. So God created Adam and Eve to trust Him and live under His loving rule. So ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nila at sa isang malinaw na utos na dapat sundin. Ngunit, imbes na makinig sa Diyos, pinili nilang makinig sa serpent at sadyang sinuway ang kanyang utos. So ang desisyong ito ay tinatawag na the fall, kung saan pumasok ang kasalanan sa mundo at kasama nito ang takot, hiya, sakit at kamatayan. So dahil si Adam ang kinatawan ng buong sangkatauhan, ang kanyang pagsuway ay nakakaapekto sa lahat ng tao. So ipinapakita ng fall kung gaano kaseryoso ang kasalanan at kung gaano natin kailangan ang biyaya ng Diyos at isang tagapagligtas. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 3 verse 8 and 9, AS&D version. Nang hapon na at narinig ni na Adan at ng kanyang asawa ang tinig ng Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan, sila'y nagtago sa mga punong kahoy, ngunit tinawag ng Panginoong Diyos si Adan at sinabi, "Nasaan ka?" So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. The fall destroys our first relationship with God, our King. So dahil sa kasalanan is naputol yung malapit na ugnayan ng tao sa Diyos. So pumasok ang takot at pagtatago sa halip na tiwala at pagsunod. So nang magrebelde ang tao, binigyan niya ng puwang si Satan na magkaroon ng impluwensya sa mga bansa at sa mundo. Second is relationship with our fellow human being. So, ang kasalanan ay nagdala ng pagkasira sa relasyon ng tao sa kapwa niya tao. Mula rito, nag-ugat ang digmaan, abuso, korupsyon, at paghihirap or galit at emotional brokenness. Dahil ang puso ng tao ay naging makasarili sa halip na mapagmahal. And lastly is relationship with nature and the environment. So, hindi lang tao ang naapektuhan ng fall, kundi pati ang buong nilikha. Pumasok ang chaos, calamities, sickness, diseases, death, and decay. So, ang mundo na nilikhang very good ay napasailalim sa pagkasira dahil sa kasalanan. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is understand that the gospel Christ is God's only solution. So, hindi kayang ayusin ng tao ang epekto ng kasalanan sa sarili niyang lakas. So, si Kristo lamang ang sagot ng Diyos sa problemang dulot ng fall. So, sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, may pag-asa tayong maibalik ang nasirang relasyon. Second is understand that you have a holy calling to serve God. So, hindi lang tayo tinubos para maligtas, kundi para mabuhay para sa Diyos. So, tinawag tayong maging mga tagapagdala ng liwanag sa isang sirang mundo. So, yung buhay natin ay dapat magpakita ng pagsunod at paglilingkod sa Kanya. And last is understand that Christ, the Prince of Peace, restores all our relationship. So, si Jesus ang nagbabalik ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya rin ang nag-aayos ng relasyon natin sa kapwa at nagbibigay pag-asa sa buong creation. So, sa Kanya may restoration kahit gaano pa kalalim ang pagkasira. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is why is it important to know that what sin destroys, Christ restores. So, mahalagang malaman natin na kung ano yung nasira or sinira ng kasalanan ay kayang ibalik ni Kristo dahil nagbibigay ito ng pag-asa sa gitna ng brokenness natin. So, sa devotion na ito, natutunan ko na hindi katapusan ng epekto ng fall dahil may solusyon ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. So, ina-apply ko to sa buhay ko sa pamagitan ng pagtitiwala kay Kristo, araw-araw, paghingi ng kapatawaran kapag nagkakamali, at pamumuhay bilang instrumento ng restoration sa aking pamilya, relasyon, at komunidad. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil kahit sinira ng kasalanan ang mundo, hindi mo kami iniwan. Salamat kay Jesus na nagdala ng kapatawaran, kapayapaan, at restoration. Lord God, tulungan mo kaming mabuhay ayon sa aming holy calling at maging daluyan ng iyong pag-ibig at biyaya. Ikaw ang aming pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen.